Hello mga kaibigan, dito tayo ngayon sa Grace Tube at ating pag-usapan itong about miracles. You are now listening to the Amazing Grace Tube, where God's Word is preached, and where Christ is glorified. The online free Bible School of Grace Tube is offering Bible Analysis Series. Learn to rightly divide scriptures. Itong mga miracles kasi, usong-uso ito sa mga divine healing at mga iba pang mga activities sa religious world. At lahat yata ng mga human founders ng kanilang mga churches ay gumagamit nitong miracles. At itong miracles ay gagamitin talaga ito ni Satan ng araw before Jesus Christ will come again. At ang purpose nito, even the very elect, yun ang sabi nga sa Bible. So, ang pag-usapan natin, the devil, a miracle worker. So, Satan can counterfeit miracles to deceive even the elect. In the previous episode, ang miracle din ang pinag-usapan natin. At dito ngayon, specifically, about sa mga miracles na gagawin ni Satan. Ang Diyos ay all-powerful. He's omnipotent, at saka as God, nothing is impossible with Him, and at saka ang Diyos natin kasi lahat magagawa niya. Ngunit ang ating Diyos ay makagawa pa rin ng miracles ngayon. Example, when you prayed and you ask for something, sa atin kasi, pagtingin natin basta parang supernatural siya na pagkagawa, na sabihin nating miracle. Pero sa Diyos kasi, ang answers to prayer is already natural. Kasi Diyos siya natural na yan sa Kanya. Yun nga lang, sa prayer kasi, tatlo ang possible na answer niyan di ba? Yes, so meaning ibigay niya yung hinihingi mo, yung ipinag-pray mo, or pwede siyang sumagot ng no. So meaning hindi niya ibibigay, ngunit bibigay siya ng mas maganda o mas mabuti kaysa hinihingi mo. At sometimes pinapahintay ka, wait, yan ang niya. So meaning bibigay niya, ngunit may tamang timing na doon niya ibibigay. Ngunit itong miracle pag binigyan ka ng gifts of miracles, kagaya nung hindi pa natapos yung New Testament, yung Bible, automatic yan. Walang requirement na yung dapat naniniwala yung gagawa ng miracle. Yung mga apostles na binigyan ng gift of healing may di ba? May hindi makalakad. Sinabihan lang nila, silver and gold have I none, but in the name of Jesus stand up and walk. Yun bang hindi makalakad na yun? Ano ba yun siya? Naniwala ba yun siya? Or ginawa ang miracle na yun para maniwala siya? Yun ang dyan So the purpose of miracles in the New Testament is to confirm kasi wala pang New Testament na sulat o hindi pa natapos na sulat yung New Testament. So as their credentials in preaching the word, magtanong man talaga yung tao, paano namin malaman na galing sa Diyos yung sinasabi mo? So it's the miracles, it's the spiritual gifts that will confirm na galing nga sa Diyos yung sinasabi nila. Ngunit banda dito sa ating pag-usapan ngayon mga kaibigan, ang ating pag-usapan dito na pwede ito ma-counterfeit ni Satan. Pwede rin siyang gumawa ng miracle at baka yun ang dahilan na tayo ay malinla. Kaya isa sa mga dapat nating maintindihan na itong mga spiritual gifts sa 1 Corinthians 13 ay tinanggal. Kasi childish things ito Di ba? Parang sinusubuan ka lang ba para maniwala ka? So sinusubuan ka ng miracles para maniwala. Meaning, parang bata ka na kailangan ka pang subuan, kailangan pa magpakita siya ng miracles para maniwala ka lang. Hindi ka makapaniwala sa kanyang salita lamang. Meaning, you are not yet mature. Ganun ang dyan. Gifts of prophecies, di ba? Gift of knowledge, speaking in tongues,
yan sila ho ay mawawala. It will cease, it will vanish away, okay, or it will stop, in other words. So mga spiritual gifts, lahat yan ay mawawala or nawala na kasi natapos na ang scriptures. So yan ang sinasabi doon. When that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So itong mga spiritual gifts na ito are done away except the three. Yan sa verse 13 na sinabi. Ang naiwan na lang ng mga spiritual gifts, sabi doon sa 1 Corinthians 13:13, is faith, hope, and love. Ayun mga kaibigan. Yun na lang naiwan ng mga spiritual gifts. Hindi 4, hindi 5, o 3 lang talaga. Yun ang sinasabi. So ngayon, para hindi tayo malinla, kailangan pag-usapan natin itong mga miracles na pwedeng gawin ni Satan. Meaning, he's powerful because he's an angel before at hindi pa man ito tinanggal yung mga powers nila. Kaya, si Jesus nga, di ba, gitempt ni Satan. Kaya, he has still those powers. Now, dito sabi, Satan's people can also make miracles. Since God withdrew the power to work miracles from His people. Tinanggal niya na ito. Natapos yung mga gifts, spiritual gifts of miracles, gift of knowledge na hindi ka na mag-aral, automatic, alam mo na, no? Speaking in tongues, si Peter, example sa Acts chapter 2, chapter 3, diyan makikita mo during the Pentecost na nagsasalita siya sa kanyang lingwahe. Ngunit yung iba-ibang mga tao sa iba-ibang lingwahe, iba-ibang galing sa iba-ibang lugar, narinig nila si Peter na nagsasalita sa kanilang lingwahe. Yun ang speaking in tongues na sinasabi dito sa Bible. So yun, tinanggal na yun ng mga spiritual gifts pagkatapos ng Bible. Okay? When that which is perfect is come. Sabi nga sa James 1:25, the perfect law of liberty. So, that is the Bible. Okay? So, pag na-perfect na yan, kompleto na yan, kaya sinasabi nga na study to show thyself. Approve unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Di po ba? At saka, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So, lahat ng teachings nandiyan na, kompleto na. So, about miracles, nandiyan na sa Bible lahat. Pakita na lahat ng mga miracles. Kompleto na lahat yan for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, that the man of God may be perfect and thoroughly furnished unto all good works. Yan ang sabi. So, dito mga kaibigan, tinanggal na ito. Okay? Itong mga spiritual gifts na ito. So, it follows that any miracles wrought now are wrought by the power of the devil and not by the power of God. Okay? So, wise din ang Panginoon na tinanggal niya ang mga miracles na ito. Ang gamitin natin to confirm what we are saying is from God, yung Bible na mismo. Yun ang documented na Word of God. So, kumpleto na yun. Yun nga ang sabi. For doctrine, for reproof, for correction, for instruction, in righteousness. So, kumpleto na yan. Yun ang pinasulat dahil yun ang gusto ng Diyos na malalaman natin na tao para masunod natin siya at mapaligaya natin ang Diyos. Okay, so tinanggal yung miracles kasi child distinction. So can the devil work miracles? He can. If you will read the 7th and 8th chapters of Exodus, you will find that when Moses wrought miracles, ito sa Old Testament pa nga ito the magicians did so with their enchantments. Hindi po ba si Moses, yung si Aaron, yung kanilang sungkod mismo, tinapon nila, naging ahas. Nagawa din yun ng mga magicians, no, ng Egypt. So they can do miracles. Dito sa Bible, ito mga spirits of devils, they can counterfeit miracles. Sa Revelation 13 verse 13 to 14, tingnan niyo sa mga Bibles nyo, yung sabi niya, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had a wound by a sword, and did live. So ito ho, klarong-klaro dito na sinasabi,
means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. So meron talaga silang powers. Meron silang power to make miracles. Ito, sinasabi na fire, he maketh fire come down from heaven. Ito is counterfeit yung ginawa ni Elijah, di ba? Sa 2 Kings chapter 1 verse 14. And Elijah answered and said unto them, If I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee and thy 50. And the fire of God came down from heaven and consumed him and his 50. 2 Kings 1:12. Behold, there came fire down from heaven and burnt up the 2 captains of the former 50s with their 50s. Therefore, let my life now be precious in thy sight. So dito makikita natin na in the Old Testament, si Elijah ho ay nakagawa nitong miracle na to na apoy ho, fire from heaven. Okay? At dito, pwede palang gagawin din ito ng mga kampon ni Satanas. Dito sa Revelation 13:13-14 in the future. So, mangyayari talaga ito. So tayo na mga Christians, hindi na tayo magtaka. We will not be surprised if we could see people showing us miracles in our own eyes. Totoo talagang miracles kasi apoy galing, hindi peke yun, apoy galing sa langit, fire from heaven. But those miracles, always remember, are not from God. Okay? The Bible is very clear that it is from the devil. So, ang purpose is to deceive. Okay? Spirits of devils, they can counterfeit miracles, for they are the spirit of devils, sabi sa Revelation 16:14. Spirit of devils yan, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Klarong-klaro, spirit of miracles working miracles. Spirit of devils working miracles. Ayan. Ito, Mark 13:22-23. For false Christ and false prophets shall rise. Ang Israel ho, hindi pa naniniwala na, hindi lahat. Meron namang naniniwala, meron na, pero majority yata ng mga Jews sa ngayon, sige, pwede kayong mag-ano ng research niyan. Mostly of the Israelites does not believe that Jesus Christ was the Messiah. Naghihintay pa yan sila, ang iba, naghihintay pa yan sila ng coming pa na Messiah. Okay? So, may darating, false Christ. Tapos may mga false prophets. Klarong-klaro na ang prophets, ang function ng prophets, ay tinanggal na ng Panginoon. Okay? Di ba? Sabi niya sa Luke 16:16, the law and the prophets were until John. So, hanggang doon na lang. Tapos, so, ang Old Testament way, wala na. Ito, papasok ngayon ang New Testament. So, ang purpose ng Old Testament is for history, no? At saka, mga learnings natin doon sa mga nangyari. Okay? Except yung Psalms. Kasi ang Psalms, hindi man sinali sa Luke 16:16. Ang sinali lang, ang law, ang prophets. So, ang Psalms hindi kasali. Okay? So, dito mga kaibigan, makikita natin na darating ang panahon na may mga false Christ, false prophets shall rise and shall show signs and wonders to seduce, if it were possible, even the elect. But take ye heed, magbantay ho daw tayo. Behold, I have foretold you all things. So ngayon din, ito, warning ito sa atin, na there will be time na talagang kapani-paniwala kasi may powers nga totoong miracles ang ginagawa nila. But the question is it from God? Now ito, false Christ and false prophets shall rise and shall show signs and wonders. At ang purpose is to seduce, if it were possible, even the elect. Kaya nga, tinanggal na ng Panginoon pagka-complete ng Bible, mga kaibigan. Lahat ng kailangan mo, nandyan na. Revelation from God, hindi mo na kailangan ng mga prophecies, new prophecies.
Kaya nga sa Revelation, sa last chapter ng Revelation nga, di ba, sinabi doon na hindi na pwedeng magdagdag. So wala na. Everything is complete in the Bible to make us thoroughly furnished unto all good works. Ayan ang sabi. Okay? So, itong mga sorcerers, for example, sorcerer is a person who performs magic by using power of evil. May example dito sa Acts chapter 8, no, verse 9 to 11, na isang tao dito na tinatawag na si Simon. Ito yung sinasabi dito, which before time in the same city used sorcery. Ito sorcery ang ginagamit. Karo, pag sorcery, alam natin yan na galing talaga yan sa devil. And bewitched the people of Samaria, giving out that himself was some great one, to whom they all gave heed. At naniwala naman sila, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. See, ang ginagawa ni Simon, okay, hindi ito si Simon Barjona or si Peter, hindi, iba ito. Ito si Simon ito ay isang sorcerer at gumagawa ng mga miracles using sorcery. At ang sabi ng mga tao, because of these miracles na ginagawa niya, that he is a great power of God. This man is the great power of God. In other words, na-misinterpret nila na dahil gumagawa siya ng mga miracles, na sabi nila gagaling ito sa Diyos. Kaya careful. Kaya wise ang Diyos na tinanggal niya na yung mga spiritual gifts para malaman na kung sino ang counterfeit. And to him that they had regard, because that of long time he had bewitched them with sorceries. Yan. So, dito natin makikita na ito si Simon, nagpakita kasi ng mga wonderful things. Kaya na-convince niya sila na mighty power of God daw siya. Ngunit, tayo, alam natin, si Paul, alam niya na ito ay sorcery ang gamit, hindi galing sa Diyos. Okay, dito rin si Elymas to. Sorcerer pa rin, sa Acts chapter 13, 6 to 11. Gumagawa din ng mga miracles. At marami siyang nadala. Marami siyang mga napaniwala. Pero si Paul talagang kinonfronta niya itong taong to. At tinawag niya na child of the devil. Ito sa Acts 13, 6 to 11. Okay? Gusto niyo, babasahin natin. And when they had gone through the isle into Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus, which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man, who called for Barnabas and Saul, and desired to hear from the word of God. But Elymas, the sorcerer, for so is his name by interpretation, withstood them. So, ito ay kinontra, okay, nila ni Paul. Withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith. Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him. Ito, tiningnan siya ni Paul na galit, and said, full of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? And now, behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind. Yun. So, naging blind po siya. At dito, not seeing the sun for a season, and immediately there fell on him a mist and a darkness, and he went about seeking some to lead him by the hand. So, yun. So dito makita din natin ang fight ng power ni Satan at ito ang power na galing sa Diyos dito kay Paul. So si Paul dito, kasi hindi pa natapos yung New Testament nitong panahon nito, has the gift of miracles. Kaya ito, sinabihan niya lang na mabubulag ka. Talagang nabulag. So dito, ngunit dito natin masegregate o makita natin dito na meron nga talagang mga tao na gumagamit ng powers of the devil, at meron din si Paul. Kaya nga sabi natin, to confirm the word, kasi wala pa nga na tapos yung New Testament, has the gift of miracles na
nagawa. So this is a fight. So ngayon, atin ding intindihin na talagang gagawing karir ni Satan itong miracles. At talagang mag-recruit siya ng mga magagaling magsalita, no? Hindi kagaya natin na ordinary lang masyado, mga pugi, ganun, mga magaganda, no? At saka matatamis ang dila, yun ang gagamitin niya para mas epektibo. Devil's preachers, the devil has the most attractive preachers in the world. Yeah, at mga milyon-milyon siguro ang susunod sa kanila kasi magagaling magaling magsalita, maganda ang boses, pugi, di ba? Talagang kikiligin ka, mapaiyak ka, mapatawa ka, talagang magagaling. So, yun ang ni Satan. Sabi dito sa 2 Corinthians 11:13-15, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, huwag kang magtaka, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. At ito mga kaibigan, the devil does not come with cloven feet and horns and barbed tail and dark visage. He could not deceive the people that way. Di ba? Ganyan sa picture, makita nyo, ganyan ang sungay, ganyan ang mukha, at saka pulang-pula. May pakpak pa yan yata na sa ibang drawings, may pakpak pa yan na parang yung sa yung sa kwaknit, yung sa bat, di ba? Tapos ang kanyang meron siyang buntot na parang ng arrow, di ba? So may maniwala ka ba? Susunod ka ba sa ganyan? Actually, meron na siya sa Amerika talaga, no? Mga lantaran na Church of Satan. At saka nakalagay doon, meron talaga silang idol doon na parang ganitong ang mukha, no? Okay? Pero hindi masyado attract ito. Sabi dito, counterfeit is not dangerous if the difference between it and the thing counterfeited is glaring. Example sa pera, pag parang klarong-klaro na peke yun, ay, sino kukuha nun? So meaning, itong mga counterfeit, halos magkapariha talaga sa totoo. Hindi mo makita kaagad ang kaibahan. Kaya nga na dideceive ka. Ganon din yan dito sa trabaho ni Satan. But when the counterfeit looks so much like the genuine, then it becomes dangerous. That is why the devil comes to us as an angel of light. He comes in the most attractive form, and even preaches righteousness. Diyos naman ang sinasabi, Jesus naman ang sinasabi. Naggumagawa pa ng miracles, gumagawa pa ng mga signs and wonders. So, sinong hindi maniniwala? Yung marunong lang, yung alam, no, ang tama. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, not all is Lord, Lord. Okay? 'Di ba? Na Matthew chapter 7, not everyone that says Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat. Many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in thy name, cast out devils in thy name, make wonderful di ba, mga miracles in your name? Tapos ang sabi ng Panginoon, I never knew you. Yun, ito yun. So he even works miracles that benefit the people. Ikaw hindi ka ba maniwala niya na may cancer ka tapos gagaling ka? Di ba? Cancer or nagka-COVID ka tapos dahil lang sa pag-touch niya sa iyo pinagaling ka niya. So, benefit of the people. So diyan talagang madala ka pag hindi mo alam, hindi ka makabantay ba. So if the scripture read do not mean this, then they have no meaning.
di ba? Kaya sabi talaga yan sa scriptures na si Satan ho ay hindi magpakita na ganyan ang mukha. Kaya huwag kayong masyadong maniwala diyan sa mga pupugi at sa mga magagaling magsalita. Heretical sects, every heretical cult and church founder that comes along comes working miracles. O tama yan. Mga kaibigan. Yung mga Mormons, karaming mga ano yan, no? Mga sinasabi na ginawa nila ng mga wonderful healings. Mga marami rin silang napaniwala kasi marami nga ito. Pero ito siyang Mormons na to, sabi dito ni Ben Bogard, have a dozen wives. Come along healing the sick. Okay? So, sabi mo ba nga, galing yan sila sa Diyos. Si Alex Dowie, ito ang founder ng cult na that holds forth with Voliva as their leader now. Sabi ni Ben Bogard, healed thousands of people. So, makapagaling. At talagang gumagaling nga naman talaga yung mga tao kasi Satan has that power. Yet, he was living in such disgrace that his name became a stench in society. Christian Science that denies the existence of the devil and the existence of sin comes along healing. Itong Christian Science, another religious organization ito na gumagamit ng science in their name. So with all the Pentecostals, the Holy Ruler sects, they come healing and talking with tongues and working miracles. Hanggang ngayon, marami yan. They all claim the baptism of the Holy Ghost and the power to work miracles. So, magic yung mga talagang makikita mo. Kikita mo yan. So, during these end times, maraming susulpot mga ganyan. Magpakita ng mga miracles. So, do they work miracles? If they do, the Bible says it is by the power of the devil. But some say that if this is true, then the devil has been converted. Kasi, di ba? Good work, maganda naman ginagawa na pala ng devil. Na-convert siguro ito si devil. And has gone to doing good works. Not at all. Sabi ni Ben Bogard, he is only up to his old tricks, clothing himself as an angel of light. Hindi mo sino maniwala sa kanya na angel of light siya kung hindi siya magpakita ng mga gaganda. Pero may catch yan eh. Hindi lahat ng tao na nagpapakita sa iyo ng maganda ay may magandang layunin para sa iyo. Okay? Yung mga magagaling magsalita na parang makabuhay ng patay, hindi lahat ng sinasabi niyan ay para sa kabutihan mo. And if he does any good thing, it is for an evil purpose, in order to deceive the people and thus get them securely into his power. At saka ito sa mga tao, mangyayari itong delusions ba? Delusions are defined as fixed false beliefs that conflict with reality. Yung maniniwala sila, pakita pa ng miracles at ito ay mag-lead to delusion. Are those people sincere who are deluded by such deceitful work? Yes, sincero yan sila. 2 Thessalonians 2:9-11, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, klaro from Satan, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusions, that they should believe a lie. So, ito, ang mga examples, sincerely deluded. Are they sincere? Certainly. So is the Hindu mother who throws her babe to the crocodiles to appease the wrath of her imaginary god. Itong may mga Hindu kasi na naniniwala sila na itong mga crocodiles, mga buhaya, ay kung mga pantheism, for example, they believe that nature is part of God.
At sa iba nito, naniniwala itong buhaya pag nagnganga ito, no? When the crocodile opens his mouth, ito, itatapon ho nila yung baby nila. They throw their babes to appease the wrath of of her imaginary god. Sincero? Talagang sincero. Kung hindi ito sincero, bakit ibigay niya yung anak niya, yung baby niya, ipakain niya sa buhaya na kanyang Diyos, di ba? So, talo pa gani siguro tayo sa kasinsero niya. Hindi nga natin sometimes madala yung mga anak natin sa Sunday school eh. Hindi nga natin, kung sincero, talo tayo dito sa Hindu mother na tapon niya yung anak niya para kainin ng buhaya dahil sa paniniwala niya na yun ang makapaligaya sa kanyang imaginary god. Are they sincere? So was the Mormon woman who believed that her salvation depended upon her husband having several wives. Part ng doctrine nila yan. Dinideny nila ng iba yan, o ng iba sa kanila. Okay? Kaya against the law naman kasi yan, kasi polygamy yan eh. Hindi po ba? Pero, naturo talaga nila, nakasulat yan sa kanilang mga libro, no? Nila ni Joseph Smith. At si Joseph Smith mismo, practice niya yan. Marami siyang asawa. At marami sa mga Mormons talaga. Maski research nyo pa yan, talagang pinapractice nila yan. Maraming asawa. So, sincere? So was Saul of Tarsus. Diba? Si Saul, nung hindi pa siya naging Paul. Diba? Siya ang persecutor ng church. Sabi niya, who said that he thought he was serving God when he persecuted the saints and brought them bound into Jerusalem. So, paniniwala ni Saul na naging Paul later on, nung na-convert na siya, ito si Saul of Tarsus, na yung pag-persecute niya sa mga Christians before, ay ginagawa niya para sa Diyos. Yan ang sinasabi dito sa John 16:2 na the devil can deceive until one who killeth you will think he doeth God's service. So, ganyan ang delusion na klarong-klaro. Kala mo ginagawa mo para sa Diyos, pero pala, doon na sa Satanas mo ginagawa. So, sincere, hear what the Lord says of some who shall appear at the judgment. So, Matthew 7:22-23. Itong sinabi ko kanina. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Anong sabi ng Panginoon? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. O yan. Surely these miracle workers were sincere. Kung sincere din God, walang question dyan. Or they would not have talked like that at the judgment. Pero yun nga lang, hindi kasi galing sa Panginoon yung powers na ginagamit nila. And they were deceived also by the devil. So, mga kaibigan, salamat po sa pagpakikinig, and I hope this could warn us and help us about our spiritual lives.